Hey yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Ang tanga-tanga ko. Kanina pa ako salita ng salita, nakapost pala yung recording. Okay, so take 4. Alright. So pag-usapan natin ang isa sa mga paborito kong topics, yun yung tuning. Now, ang tuning na pag-uusapan natin is tuning ng EFI engine. Yung merong electronic fuel injection. Okay? Kasi magkaiba ang tuning process ng EFI at saka ng karburador. Alright, so ulitin ko lang, this is for EFI tuning. Ngayon, ito yung huwag na huwag na huwag na huwag na huwag nyong gagawin. Dahil merong mga shops at merong mga tao na naniniwala na dapat ganito itono ang isang EFI motorcycle. This is wrong. Okay? Papakita ko sa inyo yun. Meron tayong tinatawag na ride-by cable. Okay? Yung ride-by cable, ito yon. Ito yung ating throttle. Ito yung ating actuator. Nasa loob ng throttle is the throttle plate. Meron tayong throttle cable, itong nasa itaas. At yung nasa ibaba, meron tayong return cable. Nakakabit yan dito sa throttle control. Yan. Pag binubuksan natin ng throttle, yan yung nagiging movement niya. Pag binitawan natin, yun yung nagiging movement niya. Meron siyang spring. Ayun yung kanyang spring, return spring. Kapag yung return spring ay hindi gumana or naputol or may nangyari dito sa throttle actuator or na-stuck ang throttle, meron tayong return cable. Yung return cable na yon, meron din siyang pulling action para pwede mong hilahin pasarado itong throttle plate. Minsan kasi may mga motor na walang return cable. Okay, so nakita na natin yung throttle mechanism. Dito naman tingnan natin, meron tayo dito tinatawag na itong box na to, yan. Yan yung ECU or Electronic Control Unit. Ang sabi ng iba, yan yung computer box. Computer box, which is tama naman, computer naman talaga yan. So ito yung kanyang harness o yung kanyang main connector. Alright. Pag sinabing harness sa ganyan, connectors yun. O yung pinaka-wiring loom niya, yun yung harness. Kunwagin. Okay. Ang ginagawa ng iba, ay ito, papakita ko sa inyo to. Tingnan nyo tong, meron ditong screw. Ayan, ito. Yung screw na to. I-zoom natin. Wait lang. Ayan. Meron ditong screw. Meron ditong nut. Nakakabit dito. Kita nyo yun, yung dulo ng screw. Ito yung nagseset ng idle stop. Yan. Okay? So kapag ito nakasarado ang throttle, pag binuksan ko at bumalik, hanggang dun lang, yan o, hanggang dun lang yung stop niya. Ayan. So yan yung, kung tawagin ng iba is minor. Yan yun. Alright. Meron naman dito sa ilalim, kita nyo to, itong stopper naman na to, yan. Ito kasi siya ang nag-i-stop dito naman sa tab. Kita niyo to? Ito, this one. Yan, ito yung tab ng throttle actuator. Pag inopen natin yan, yun. Siya, yan yung stop. Ito naman ngayon yung full throttle or wide open throttle or WOT or WOT kung tawagin. Alright? So that's it. That's the zero throttle, 100% throttle. Okay. Now, ito yung wag nyong gagawin. May mga shops o may mga naniniwala na pwede itong i-adjust. Pwede itong i-adjust, pwedeng papuntahin pa doon yan eh. Yan, i-adjust pa loob pa para daw yung throttle o yung minor ay umangat. Yan, ganyan. Ito masyadong malaki na yan. Mga ganito, yan. Merong gumagawa niyan. Wag na wag niyo pong gagawin yan sa inyong EFI engine. Okay? Meron din namang iba, ginagrind nila to. Ginagrind nila yung ilalim nito para magkaroon pa ng additional space yung tab para mas malayo yung pagbukas ng throttle. Okay, wag niyo ring gagawin yan. Okay, sige, paliwanag natin. Okay, upo lang ako saglit. Merong mga nag-a-adjust nitong throttle stop na to, okay, para daw mawala ang tinatawag na backfire.
Okay? Unang-una, hindi po backfire ang tawag doon. Okay? Ang backfire, ayan ay yung pagbalik ng mga unburnt fuel at nagkakaroon ng unnecessary ignition or combustion or kung ano man dito sa intake tract. From the engine, yung combustion nag-backfire, bumalik sa intake at sa intake system or airbox. Okay? Yun ang backfire. Yung naririnig nating pamumutok ng tambucho, yun ay after fire. Kasi siya ay nangyayari after the combustion. Dito yung combustion, yan yung headers, dito yan, tas mamumutok sa tambucho, dito, yun ay after fire. Okay, patalastas lang naman. Alright, so maraming nagsasabi na para daw mawala ang backfire, kailangan i-adjust nila to para daw pag sinarado yung throttle natin, hanggang dito lang siya sasarado. Okay, ito sasabihin ko sa inyo. Tunay naman that it might help. Pwede yun, ha? Pwede, pwede yun. Pero hindi siya magandang gawin. Okay? At hindi yun ang tamang solusyon. Ang iba, ito nga sabi ko nga sa inyo, ginagrind nila to para mas malayo daw yung bukas ng throttle para daw mas sagad pa. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay dapat ginagawa yan. Ako ginawa ko yan sa Vios kay Lucy. Kasi yung throttle valve ng intake ni Lucy, kapag naka wide open throttle na yung stop, siya ay naka-slant pa ng kaunti. Hindi pa talaga nakabukas ng todo. So in-adjust ko yung sa Vios namin para mag-full talaga yung opening niya. Dito sa motor ko, this is the 2019 CF Moto 400 NK. Chinek ko na yung throttle opening niya at saka yung movement ng throttle plate. Kapag siya ay naka wide open throttle, talagang siya ay open throttle. Talagang full, 100% naka-open. Hindi ko na kinakailangang i-adjust yung full throttle tab or stopper na yon. There's no need to do that. Okay? So again, hindi natin kinakailangang galawin itong idle stop para lang mawala ang backfire, o yung mas magandang tawagin is after fire kasi yun yung tamang term. Hindi natin to kinakailangang galawin para mas sumagad pa daw ang throttle. No, it's not. Ang solusyon po sa lahat ng problema dyan, kung gusto nyong i-adjust yung mga bagay na yan, wala dyan. Leave this as it is from the factory. Nakatono na yan na ganyan. Ang solusyon po ay nasa ECU. Yan. Dito. Sa mumunting box na yan. So, step number 1. Isa lang muna natin ang bike sa dyno. Okay? Isa lang muna ang motor sa dyno para makita natin yung before. Makita natin yung mga numero. Alamin muna natin kung ano yung problema. 'Di ba? Pwedeng kasi yung, let's say, yung after fire na nangyayari o yung exhaust popping, pwedeng lean or pwedeng rich. Alamin muna natin, lean ba or rich? Okay, yung throttle opening ba? Alamin muna natin, yung TPS data, nagwa 100% ba o nakastock sa 89%? Yun yung mga factory setup eh. Alamin muna natin. Ibig sabihin, isa lang sa dyno, kakabitan yan ng mga aparato, yan, kakabit yan sa computer. Aaralin ngayon kung ano yung ibinibigay na data ng mga sensors at kung anong binabasa ni ECU. Pag nakuha nyo na yung mga numbers na yun yung before. Ang step number 2, tatanggalin natin tong ECU. Kinakailangan siyang tanggalin. Okay? Ano pa to? Step 2.1. Okay? 2.1, tanggalin yung ECU. Pag nakuha mo na yung ECU, kakabit mo yan sa computer. Yung computer merong ECU tuning software. Ang example niyan is Woolwich or Woolwich Racing. Okay? Doon ngayon sa Woolwich Racing or doon sa ECU tuning software, doon mo ngayon babasahin at doon mo ngayon itotono
yung mga parameters, yung mga numbers, yung mga nakaprogram dyan na information at mga data parameters para mabago mo kung ano yung gusto mong baguhin. If it's too lean, then adjust the air fuel ratio para maging tama. If it's too rich, adjust the fuel ratio kung tama. Kung merong dead spot, merong peaky spot, merong flat spot sa power curve, i-adjust accordingly. Nandun lahat sa ECU tuning software. Hindi nyo kailangan kalikutin yung throttle mechanism. Hindi kinakailangan ng mechanical tuning kapag ang pinag-uusapan is EFI tuning. Okay, so yung step 2.1, tinanggal yung ECU, kinabit sa laptop. Ang step number 2.2, ito kaiba naman to, pwede rin naman na meron kayong handheld tuner. Hindi nyo na kinakailangan tanggalin yung ECU sa bike. Yung handheld tuner, ikakabit nyo na dun sa merong either diagnostic port or meron talagang dedicated tuning harness para sa mga on-board or kung ano man. Yun, depende sa bike. Yung handheld tuner na yun, para siyang malaking scanner. Yung handheld tuner na yun, low-loadan mo yun. Magda-download ka sa internet ng patch, ECU patch or tuning patch or power patch, kung ano man tawag doon. Pag na-download mo na yon dun sa ECU handheld tuner, yung handheld tuner ikakabit mo sa ECU through the harness, tapos i-upload mo ngayon dun sa ECU. Ang gagawin ng handheld tuner, i-burn yung data. Ifa-flash yung memory. Kaya ang tawag sa kanya is ECU flash. Ang gagawin ng handheld tuner, pupuntahan niya yung memory ng ECU, i-wipe niya yon, tapos yung i-download mo na patch, yun yung ifa-flash niya dun sa memory. May bago ng memory ngayon yung ECU, may bago na ngayon siyang tuning. Ang pagkakaiba nung handheld tuning at saka nung tuning na ginagawa sa laptop, yung inaalis ang ECU, is that yung inaalis mo sa yung ECU sa bike at kinakabit mo sa laptop, mas marami kang pwedeng gawin. Pwede mong himay-himayin kada parameter, kada table, kada graph, lahat pwede mong galawin. Doon sa handheld tuner, yung parang scanner na malaki, ang magagawa mo lang doon is very minimal. I-upload mo lang or i-burn mo lang or i-flash mo lang yung ECU, that's it. It is shorter ang time, shorter time to do it, it's easier. Yun nga lang, hindi siya comprehensive. Kung gusto mo talagang himay-himayin ang performance ng motor, ng iyong EFI engine, mas magandang gamitin mo yung tinatanggal ang ECU sa motor, kinakabit sa laptop at hinihimay-himay ang lahat ng tables or maps. Kaya siya tinatawag na remap. Yun ang full ECU tuning. Tapos meron pa siya mga restrictions, tuning parameters na pwede mong gawin. Sobrang dami mong pwedeng gawin kapag ganun ang method na pinili mo. Ngayon, ang step 3. Ang step 3 is you put the ECU back on the bike, or you remove the handheld tuner. Tapos isalang mo uli sa dyno, get the new numbers. Yun naman yung after. You compare the before and the after. Tingnan mo kung nag-improve. And then kung nakukulangan ka pa, then just repeat the process. It can go on for several hours or sometimes several days, and sometimes it takes months para ma-perfect mo yung tuning mo. Kasi ang step number step number 3, number 4, ito na yung last step. Ang last step is to take the bike into an actual road test. And kapag nakita mo, naramdaman mo na, mayroon pa akong kinakailangang i-adjust, then repeat all the steps all over again. Salang mo uli sa dyno, get the numbers, tune the ECU, get the numbers again, salang mo sa dyno, test ride. May kulang pa, do it again. May kulang pa, do it again. May kulang pa, do it again. Hanggang sa maging masaya ka na. That is the proper way of tuning an EFI engine of an EFI motorcycle through the ECU. Nothing else. Hindi mo pwedeng kalikutin ang mga dapat hindi kinakalikot. I will see you on the next video dito sa Man Cannot Ride.